Hi guys, para magkaroon ng lifetime pension at the time of your retirement, so kumpletuhin po ang 120 months na contribution. So paano maghulog ng contribution sa SSS? Panoorin niyo po yung video. The first thing we have to do, syempre open natin tong may SSS na application and then kailangan lang natin mag-log in. And hopefully sana lahat ng OFW may login na po sa SSS. So again guys, my last contribution was in April. So magbabayad po ako for the month of May. So medyo na late po yung sweldo, late din yung bayad sa SSS. So bago tayo makapagbayad sa SSS, kailangan natin ng PRN or yung tinatawag na Payment Reference Number. So magkikreate po tayo dito sa login po or sa account ng PRN. So i-click lang natin tong PRN and then itong contribution and then dito po may option na create and then dito membership type, syempre OFW. So again guys, kung voluntary po kayo, i-select nyo na lang po yung OFW kung OFW po kayo. So yung applicable period ang babayaran ko po is May. So May pa rin siya. And then take note guys, pwede kayong mag-backdate po dito sa SSS. So let's say ngayon is June na. So ang babayaran ko is May. So dito po sa premium, makikita po natin dito yung mga amount na pwede nating hulugan pero depende pa rin sa salary range po ninyo. So yung pinakamababa po rito is 1,200 pesos po yan. So pili lang po kayo ng babayaran but depende po yan sa salary range niyo. So let's say dito guys, magbabayad po ako ng 5,250 yung pinaka-maximum. So yung 3,000 po dito is mapupunta po sa regular SSS, yung po yung pinaka-maximum. And yung excess po sa 3,000 mapupunta po yan sa tinatawag na mandatory provident fund. So let's say magbabayad po ako ng 5,250 maximum po. So pwede po kayong mag-premium booster po, yung minimum is 500 pesos. So dito may nagkamali po ako, let's say May. So dito guys, May to May. So bali ang babayaran ko maximum is 5,250. So kinore ko lang guys yung data, linagay ko lang dito May to May. So at least kahit pa paano is isang buwan lang babayaran ko. Kung linagay ko June, 2 buwan po yung lumalabas. So let's say hindi ako magbabayad ng booster, medyo malaki na po kasi. So ang babayaran ko po is 5,250. So magge-generate na po ako ng PRN. Ito po yan sa baba. I-click lang po natin yan. Pwede nating i-review for the month of May and then i-okay po natin. So again guys, ito po yung pinaka-importante po dito sa may SSS. Ito po yung reference number. So kailangan po natin yan sa pagbabayad po ng ating SSS. So bali, copy lang po natin yan and then ang gagamitin ko po sa pagbayad po ng SSS is yung GoTime Bank. So again guys, maganda po yung GoTime Bank sa pagbabayad ng mga bills sa Pag-ibig or sa SSS. So click lang natin tong GoTime Bank. So dito sa window ng GoTime Bank, i-click lang natin tong Pay Bills. Then hanapin natin yung government. So halos parehas lang po siya ng GCash. Click natin yung government and then ito po yung SSS contribution. Ayan po siya. Let's say magbabayad po ako is 5,250 po yung aking babayaran sa SSS. And then next lang po natin. So yung payment reference po, ayan po yung galing sa SSS na statement of account. So i-paste lang po natin yan and then next po natin. I-pay now po natin. Then paid 5,250 to SSS contribution. So punta po tayo dito sa SSS kasi real time po yung posting ng SSS. So kailangan lang po natin mag-login ulit. So ito po yung account ng SSS. Kung makikita nyo po yung last posted contribution is for the month of May na po siya. So kanina po was in April. So last posted ngayon is for the month of May na po siya. So i-click po natin yan. And then makikita po natin ito po yung hulog ko for the month of May, 5,250. So I guess mabilis pong makredit yung payment natin dito sa SSS kasi gamit natin yung PRN number which is real time po yung posting ng bayad natin. So yun guys, ganun lang po magbayad ng SSS kapag meron po kayong mga online facility like po yung GCash, GoTime Bank, Maya, and then what else, Union Bank. So yun po yung mga facility kung saan pwede tayo makapagbayad ng SSS online. So keep your SSS updated guys kasi po maganda po yung benefit niya once po tayo na mag-retire. So pag nakumpleto po natin yung 10 years or yung 120 months, so eligible po tayo makareceive ng monthly pension po. Lifetime na po yan. So yun guys, that's all for today's and hoping nakapagbigay po ito ng konting aral sa mga OFW natin na naguhulog po sa SSS or yung mga may balak pang maghulog o magpatuloy sa kanilang SSS. So maraming salamat and see you in the next video.